Ayan, so good evening mga ka-farmlat. Bali, new property po tayo available. So ang sukat po ng property is 1.2 hectare and location po nito is Tagkawen, Quezon. And then yan, so dito po magmumula yung muhon niya. Ayan yung part na yan. So babaybay dito sa tinatayuan ko. Abot din sa nyog na yan, so pahaba. Ayan, so 1.2 hectare po ito, left and right yung property. Bali, sa gitna po ng property dumaan yung kalsada niya. Ayan, so left and right yung property. Pero dito po, maliit lang yung portion na nasakop niya. So mas malaki po yung nasa right side. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan. So nyugan po yan. Nakagandaan yun mga ka-farmlat. Although mas mataas yung level ng lupa niya, pero pagdating natin sa taas, flatland po yan. Ayan. And then nyugan. Nakagandaan dyan, matataba po yung puno ng nyug. So yun mga ka-farmlat, almost 80 meters po ang frontage ito. And ayan, so may nasakop din siya na bahay. Sabi mo, sige. And so may nasakop din po ito na bahay. Ito po yung dating bahay ng seller na ngayon wala na pong nakatira. So kasama na po yun sa bentahan. Ayan, so bali left and right po yung property. Ayan, may kubo na rin, sayang. Nasira na So ayan. Susukin natin. Sige po. Bali yun mga ka-farmlat, so ito po yung lumang bahay ng may-ari. And ayan, aside sa puno ng nyog, mayroon siya na tawag nito, guyaban So ayan, meron siyang guyaban dragon fruit, may atis, may puno ng papaya, ayan. So namumunga na, manok na lang ang kulang. Ito atis pa din to mga ka-farmlat. So yun yung mga fruit bearing trees niya Ayan, ayan yung property po. Ayan, may bahay na may CR na rin po ito. Ayan, so malawak din yung CR niya. Mapapansin nyo. So, konting renovate na lang po ito kasi half body yung bahay niya. Pwede naman po nating i-develop na lang ulit Ayan. So, babaybayan dyan. Malaki. Malaki yung bahay niya. So, almost 50 meters po yan. Mahigit siguro yung floor area niya. Ayan. So, yung kasama natin yung buyer para Manila. Nagtitraping din po sila. Ayan. So ito lang po ay option din ng buyer kung sakaling din nila makuha, available po ito mga ka-farmlat. So 1.2 hectare po ito. And ayan, anyugan. Puntahan natin. And kung mapapansin nyo, kababaan pa po ng nyog nito. So yung mga ganyang kabababang nyog, dasik pa po yung mamunga So ayan, may mga puno doon. Parang yung fruit bearing trees, kaya lang medyo madamo na Ayan, so may tubo. May pinya rin mga ka-farmlat. Pasukin natin. Ayan. Parang fruit bearing trees ako nakikita. So, medyo mataas na lang ang damo. The reason why, but kaya binibenta ni seller, hindi na po naasikaso or hindi na naalagaan. Ayan, hardwood lang pala siya, hardwood. Ayan, so yan, nyugan po ito. Ayan, nakagandaan dyan, kababaan pa ng nyog niya. So dasik pa po ito mamunga. Ayan, ang location nito mga ka-farmlat is Tagkawen, Quezon at napakamura lang po nito. Ayan, nakagandaan dyan. Malapit lang po ito sa dine-develop na new bypass road na tatagos ng bayan-bayan po. Na from Gumaca, tatagos ng Lopez, Ginyangan, and Tagkawen, Quezon na po yung next. Ayan. So napakamura po nito. So recommended ko po ito for retirement plan at the same time investment na rin. And so may mga tanim din siyang pinya And kung mahilig ka magtanim, mag-alaga ng hayop, so tamang-tama po ito. And investment na rin kasi napakamura lang po nito for only 950,000 So may 1.2 hectare ka na along the road. So ang kagandahan diyan, no need na nating kumuha na right of way kasi along the road po ito. And ayan, may bahay niya sa property. So need na lang po i-relocate Ayan. And from National, so mag-drive po tayo ng almost 15 to 20 minutes. And ang barangay road po dito is mixed. So may part siya na rough road and then may part naman siya na cemented So almost 50% cemented, 50% po yung rough road niya. And ayan, so may kapitbahay ka na rin. Kaya hindi naman po liblib yung lugar kasi may mga bahay na po dito, may mga kapitbahay ka na. Ayan.
So yun mga ka-farm lot, proceed na tayo sa next lot. So yun mga ka-farm lot, bali ito po yung next property natin na 1 hectare farm lot na along the road po ito mga ka-farm lot. And ang kagandahan dyan, cemented barangay road po ito. So almost 80 to 100 meters po yung frontage niya, no? Ayan. So kung papansin nyo, although may part siya na mataas, pero pantay naman po yung part na yan. So mas mataas lang yung level ng lupa niya dun sa kalsada, no? So along cemented barangay road po ito. Ayan, sa source ng kuryente, ayan lang. Ayan, so pupuntahan natin. Ayan. So kung nakikita nyo po yung cable, so medyo labo pala, lalapitan natin. Ayan. So sa source ng kuryente, ayan lang, kaya no worries po sa supply ng kuryente. So may kuryente na sa lugar and may street light po yung property. Ayan, so yun ang kagandahan doon, maliwanag kahit gabi, ano. So solar po yun, kaya kahit brownout, so may access po ng, so may ilaw sa property, ano. Ayan. Yan yung mga ka-farm lot. Ayan, so may cable din po ito ng internet signal, ano. Ayan, may wifi. Yung maliit po na wire. So yun po yung wire lang internet, ano. So ang meron po dito ay converge at signal. Ayan. So cat B. Ayan, sa loob po nito may duhat. And kalimitan po, ayan, may mga santol. So may ilang puno po ito ng santol, parang 3 to 5 ang puno po yun ng santol. And yung nyug niya, ayan, so meron naman po siyang namumunga na. And ang kalimitan po tulad nito, and so mga bagong tanim pa lang, ano. So I think mga 3 to 5 years pa lang po yan. So yun yung kalimitan niya. Although may namumunga na, pero I think mga 50 ka puno lang po yung namumunga niya. Kalimitan ay mabababa pa, ano. So ayan, along barangay road po ito. Ay nakagandahan dito, may sapa po ito na buhay ang tubig. Kaya kung mapapansin nyo, napakainit ng panahon, pero buhay po ang tubig yan. At kung mahilig ka mag-alaga ng hayop, ayan, so tamang-tama po ito. Ayan. Kung mahilig ka mag-alaga ng livestock, kasi may source siya ng tubig, ano. So hindi po yung nakakatiyan ng tubig kahit mainit, kasi yan po ay galing sa bukal. Ayan, so may kasama rin po tayong bagger, ano, tripping po tayo ngayon. Ayan. So ito po yung puno ng santol niya. Ayan, may puno ng langka, duhat. Yan, may guyabo na rin po dun sa taas, ano. Bali, sila po yung buyer natin, from Muntinlupa. Bali, dalawa lang po silang bumiyahe para viewing. So, bali, magkapatid po sila. Ayan, so napakasipag po ni ma'am kasi kahit terikang araw talagang nag-tripping po sila, ano. So, bali, ito po yung source ng tubig niya dito, ano. So, bali, may creek po yan na buhay at napakainit po ng panahon ngayon, pero may tubig po yan, ano. So, hindi po yan naubusan ng tubig. Bali, buhay po yan. At kung plano nyo po mag-alaga ng livestock, ayan, baka, kambing, baboy, ayan, so pwede po sa property. Sa baboy mga ka-farm lot, at least 30 to 50 heads. So if 100 heads pataas, need na po natin ng zoning permit, ano. And yun ang kagandahan dito mga ka-farm lot, pwede nyo rin po itong i-develop na fish pond, ano. So huhukayin lang natin yan, papalawakin lang natin. Pwede po kayo mag-alaga ng tilapia. Ayan, so yun mga ka-farm lot, recommended ko rin po ito for retirement land kasi accessible siya puntahan along the road. And kahit gabi ka po bumiyahe, mapupuntahan nyo po yung property ng safe kasi along the road po ito. And napakalapit lang po nito sa National Highway, ano. And from Manila, may distance lang po ito na 6 hours, ano. So 6 to 7 hours drive from Manila kasi yung location po niya is Taggawan, Quezon.